Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng Kristo. Ang Eucharistia ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eucharistia, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon sa ating buhay espiritual. Sa pamamagitan din ito, naipapahayag natin tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos. Sa tuwing natitipon tayo sa Eucharistia, sa tuwing iniaalay natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mga bunga ng ating pag-isikap. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po tayo ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ni Jesus. At isama natin sa misang ito ang Espiritu Santo na intensyon ni Teresa Ferrer at ang kanyang pamilya para sa kaarawan ni Jose Abadam Sr. at Virginia Abadam. Padalangin din natin ang paggaling ni Virginia Abadam at ni Biminda Williams. Pagdasal natin ang mga kaluluwa ni John Allen Tapuyan, Dante, Teresita Domingo Lourdes Patropes, Glenda Villanueva, Sharon Reyes, Rone Bor Lagdatan, Alfonso Heron, Catalino Marilyn Adelfilio at LMGP Heron, Ethel Anyano at Rebecca Ortiz. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan, patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Yesu Kristo, ang huling hapunan inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagalob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming itangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at nakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, dugo ang nagpatibay sa unang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Kasunduang tanda ng kagustuhan ng Diyos na makibahagi sa buhay ng piniling bayan. Nang mapalitan ang sunduang ito, pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 nipis ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pangkipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay ng hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay ng iyon ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pagbasa. Pinagiging ganap ng bagong tipan ang lumang tipan. Lubos na kinalulugdan ng Ama ang pag-aalay ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesus ang pumapawid sa ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay, wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at biserong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan natin, ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo na dumalagang baka ay ililisik niya sa mga taong itinuturing na marinig. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailan ba'y di masasain. Pagkahai inilahad ng ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang manang nagliligtas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat nakinabang sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat ng iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkain dulot ay buhay, Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lipadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pang-Paskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari. Ipinatatanong po ng guro kung saan silid niya siya maaring kumain.
ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat. Gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, lumangkot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli pinagdiriwang natin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon pagkatapos tayong magdiwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit, pagbaba ng banal na Espiritu, pagsilang ng simbahan, at pagdiriwang natin ng banal na Santatlo. Ngayon naman, pinagdiriwang natin ang kabanal-banalan at kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Mayroon itong sinasabi, individually, para sa ating lahat, at bilang isang simbahan. Ang piyestang ito ay nakapaloob sa tinatawag nating ordinaryong panahon. Meron tayong Pasko ng pagsilang, Pasko ng muling pagkabuhay, mayroon tayong Adbyento, mayroon tayong Kwaresma. Ngayong panahon na ito, supposed to be kulay green na ang damit ng pare. Kaya lang, sa loob ng ordinaryong panahon, mayroon isang malaking kapistahan katulad nito. Kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Bakit? Sapagat sa pagsisimula natin ng mga ordinaryong panahon, pinapaalala sa atin kung ano ang kahalagahan at kahulugan ng huling hapunan ni Jesus sa ating buhay bilang sumusunod sa Kanya. Na ang paalala sa atin, sa ating pagiging tunay na Kristiyano, may isasabuhay natin ang kanyang mga turo at aral kapag tayo ay nakasentro at nakaangkla sa tinatawag nating banal na misa. Yung ating ginagawa individually, kailangan nakaugat palagi sa pagsisimba natin linggo-linggo. At bilang isang sambayanan, dito sa Garden of Prayer, bilang isang simbahan na namimintuho sa ating mahal na ina, pinapaalala sa atin na wala ito kapag walang misa. Hindi ba? Ang pundasyon ng mayroon tayo ngayong komunidad ay naroon sa pagdiriwang natin palagi na misa. Kaya nga, pinagsusumikapan natin lahat na magpatuloy ito. Kapag wala nang misa sa Garden of Prayer, dadaan-daan na lang. Pwede pa rin dumulog, pwede pa rin lumapit, pwede pa rin magdasal naman. Pero iba, siyempre, kapag may banal na misa. Kasi yun yung nag-uugnay sa ating lahat. Hindi lamang sa ating lahat, kundi kapiling natin ang mahal na ina. Nag-uugnay tayo kay Jesus. Kaya nga, siguro, ang unang panawagan sa atin, patuloy nating pahalagahan at igalang ang ating pagsisimba, ang ating pagdulog sa banal na misa. Mayroon itong dalawang kilalang pangalan. Ang tawag natin dyan ay Eucharistia at banal na misa. Yung Eucharistia, ang ibig sabihin nun ay thanksgiving. Dapat lang naman, hindi ba? Isang linggo tayong tumanggap ng biyaya. Kaya tuwing linggo, magpapasalamat tayo. Pero di lang naman tayo nagpapasalamat Patuloy tayong humihingi sa Diyos. Di ba? Okay lang yun. Bahagi yun ng ating pagiging kanyang mga anak.
Pero, hopefully, lagi tayong magpapasalamat. At isa sa paraan ng ating pagpapasalamat, syempre, yung pagdiriwang natin ng banal na misa. Kaya nga sa loob ng misa, makikita natin ang mabuti roon kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Nakikinig sa salita ng Diyos at tumatanggap ng katawan ni Kristo. Hindi lamang yung ating pag-iisip ang hinuulma, kundi ang buo nating kaluluwa, ang buo nating pagkatao. Kasi hindi lang naman tayo nagsisimba, may kasama din tayo. Pag minsan yung kasama mo nagsisimba, yun yung ayaw mong makasama. And yet, kasama mo pa rin. No? Hindi ba? O, at least kahit pa pa. Tapos pag peace be with you, good luck sa'yo. O, maraming grasya doon di ba? O, akala nyo, kayo lang no? O, ako rin, pag minsan, pag nagmimisa, Diyos ko, ang gulo-gulo minsan ng sakristan, ang gulo-gulo ng choir, siyempre tumataas ang dugo ko niyan, no? Pero sa awa ng Diyos, pagkatapos ng misa, makakalimutan ko na naman. Next Sunday, magugulo na naman tuloy sila. Kasi hindi ko naman napagsabihan. Dapat kasi pagsabihan, di ba? Pero nakakalimutan to Siguro yun din ang grasya pag minsan. Mintras ma-high blood ka, kumakalma ka na lang no? Lalo na kapag halimbawa, magkukumunyo na. O, pag minsan nakalimutan mo ng lahat, hindi ba? Nung isang araw, nagmisa ako. Walang linen. O, good luck, di ba? Paano ka magmimisa ng walang linen? O kaya naman, walang pwedeng paghugasan. O ang worst, doon ako magmimisa sana ako. Doon sa banda doon, yung malayo. Hindi ko na alam kung anong pangalan. San Isidro ba? Banda ron. Sa banda doon pa, napakalayo, no? Tapos walang ostya. Paano kaya yun? Hindi naman ako pwedeng mag-magic, no? Walang misa, diba, no? Pero syempre, mainit ang ulo mo, no? Hindi ba, no? Nakikinig ba kayo? Mahirap, no? Kaya natin, ang gusto ko lang sabihin, pag nagsisimba tayo, pag may misa tayo, mayroon tayong grasya. Mayroon tayong grasya. Pag-upo pa lang natin, pag nakikinig tayo ng maayos, kapag diwang tayo ng mabuti, napupuno tayo. Katulad ng ating mahal na ina. Diba? Napupuno ka ng grasya. Hindi ba napakaganda nun? O pagkatapos ka namang mapuno ng grasya, o yun naman ang ibig sabihin ngayon ng misa. Mayroon tayong misyon. O yun ang kahulugan nun, ha? Yung misa ay nasa huling bahagi. Kasabihin ng pare, umayo kayo at dalhin nyo ang mabuting balita sa bahay ninyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Lalo na ngayon nagdiriwang tayo ng Corpus Christi. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo bilang tinapay ng buhay. O sana tayo rin at the end, maging tinapay din ng buhay ng iba. Hindi ba? O, ganun lang naman yun Medyo simpleng logic lang yun. Sana maalala natin palagi. Yung biyayang natanggap natin sa misa, yun din ang ibahagi natin sa ating kapwa kung saan tayo pupunta. Pero saan ulit magsisimula iyon? Sa banal na misa. Kaya pala, mulat sa sa kasaysayan ng simbahan, naroon na ang pagdiriwang ng banal na misa. Kaya yun ang sentro ng ating pagdiriwang ng buhay ng simbahan. Kahit na pag-misa, may patay, may misa, nakakasimba na ba kayo na may binyag, may misa din. O kaya naman, kasal. Noong unang panahon, ang kasal lang. Pero isinama pa rin ang banal na misa. Pag may birthday na, may misa pa. Pag nakapasa sa board exam, nagpapamisa. Diba? May bago kang bahay, nagpapamisa. Bagong cellphone. Medyo exage na yun.
Pero yun talaga ang ating buhay natin, ang banal na misa. Alisin mo ang banal na misa sa isang Kristiyano, mahihirapan siyang tumayo bilang isang tunay na alagad ni Kristo. Kalakip ng buhay ng Kristiyano ang tinatawag nating banal na misa. Tingnan nyo naman, kahit na ni-lockdown, alam ng simbahan kung ano ang kanyang gagawin. Kahit hindi nakakapagsimba yung iba, mayroon tayong pamamaraan upang matanggap pa rin natin ang grasya sa banal na misa. Pero iba pa rin yung dudulog kayo. Iba pa rin yung nandyan kayo. Ang hirap magmisa ng cellphone lang yung kausap. Sumali yung Panginoon cellphone, mahirap yun. Pero iba yung nandito. May nag-humili ka, camera lang ang pinagsasabihan mo, mahirap yun. Iba yung nandyan kayo. Iba ang natatanggap ng grasya nung nagmimisa mismo. Kaya, pagpatuloy natin pagdasal, ganun din yung lalo yung mga lugar na hindi pwedeng magmisa. Alam na yun sa ibang bansa, hinuhuli at bawal na bawal. Tayo sa Pilipinas, sa kasalukuyan, pwede pa. Pero huwag kayong kampante, kumbaga. Siyempre, kikilos ang kalaban. Kaya sana tayo rin ay lakasan natin ang ating loob at saka manindigan tayo na mahalaga ang banal na misa sa ating buhay. Sapagkat mahalaga si Kristo. Sapagkat ang Diyos, ang alam natin, siyang nagpapalakas sa atin at sa ating buhay. Kaya alagaan natin at igalang at mahalin ang binigay sa atin ni Jesus. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Amen. Pagsipay po. Sumasampalataya ako sa Diyos amang kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lang ng Espiritu Santo, anak ni Santa Maria Magdalena, pinagmakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Dibig, nanawag sa kadaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw ng buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagpumula pa rito at tuko sa buhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos, Ama, upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Para sa pasalamat at espesyal na intensyon ni Ray Ignacio and family, Richard Espejo and family. Para sa mabilisang paggaling ni Josefina Dixon, Father Arvin Isonta at John Nayab, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tapos paus-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga may hirap at mga inaakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila ng maligayang kalwalhatian ng langit, lalong-lalo na ang kaluluwa ni Susana Barnacaya at Nelson Picton Sr. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa intensyon ni Father Danny Lopez at din
pagdasal din natin ang agarang paggaling ni Father Roland Almo. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming may sabuhay ang kahulugan ng Eucharistia. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulinan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong isang bayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na pinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahain ng pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya tayo pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling apunan siya ay nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alin na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao. Napawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito kami yung nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyaw ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Kristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulog siya, hinawa kanyang pinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, nilapot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpagtawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Pagkitayo po. Kristo ay kunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y lumit, hanggang sa siya'y Ama, ginugulitan namin ang pagkamatay ng anak kong sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakit sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasalamat, ngayong amin inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayin mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ng mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magpumanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ng simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Bartolome ng tanang mga obispo at buong kaparihan, at ang iyong piniling sambayanan. Digin mo ang mga kahilingan ng iyong kanang itinibon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupupin mo at pag-isay ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaot ang lahat ng nabisan sa mundong ito, na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kalilingang walang maliw, sapagkat aming masilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Sa amin ang kaharian mo.
Dalangin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagulaban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahan sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Narito sa Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magtayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na ibinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yung pong mga may kaarawan ng Hunyo, lumapit lang po. Meron ba? Pang may birthday ng June, nakalimutan nyo na ba? Lapit lang po para sa pagbabasbas. Ayun pa, ayun natin. Celebrators, magsiyuko po kayo. Yun lang po may birthday. Ano yung birthday? Pag birthday nyo na. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo ang mga may karawan ngayong buwan ng Hunyo. Pagpalaan mo sa inyong lahat at ilayo mo sila sa lahat ng makipinsala sa kanilang pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. Patatagin mo sila sa panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Bigyan mo ang kanilang mga panalangin, sampu na kanilang mga mahal sa buhay, maging maligaya naman sila palagi, araw-araw. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming tagapagligtas, yan at magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday. Pag first Sunday of the month, mayroon tayong blessing para sa mga may birthday. Ha? Huwag mong kakalimutan, Father. Huwag mong makalimutan ko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagkakabres ng sasakyan sa baba. Ha? Nagkakabres ng sasakyan sa baba. Ayun, yung lalaki doon. Yung lalaki na yun. Ikaw na magsabi.